Dahil sa nakakatakot na dahilan, hindi pumayag ang biyenan kong magpagamot sa bukol. Ang amoy disimpektante sa ospital na iyon ay napakatindi na parabang may kamay na di nakikita na sumasamit sa aking lig at bawat hininga ay parang pagsisikap. Nakatayo akong nakatulala sa harap ng examining table, mahigpit na hawak ang papel ng resulta ng pagsusuri. Habang ang babaeng nakaharap sa akin si Nanay Coring, ang biyenan ko ay pinalo ang papel sa mesa na parang isang bagay na isinumpa. Hindi ako magpapagamot, ang sabi niya, matibay ang bawat salita, malamig ang tinig. Para saan pa ang ilang taon pang buhay, magtitiis lang naman ng sakit. Natigilan ako bahagi sa gulat, bahagi sa hindi pag-unawa. Ang taong katatapos lang matanggap ng resulta na may masa, kahit hindi pa nakumpirma kung malignant o benign, dapat ay naguguluhan, natatakot. Ngunit hindi siya ganun. Sa kanyang tinig ay walang kahinaan, malinaw ang kalkulasyon. Lumingon ako sa asawa ko, Kuya Dante. Umiwas siya sa aking tingin. Ang paraan ng pag-iwas niya sa kanyang mamata parang isang taong matagal nang nakaalam ng isang bagay na hindi ko pa alam, bumaba ang aking puso. Lumingon si Nanay Coring sa akin, matatalim ang mata gaya ang kutsilyo. Maliban kung pumayag kang ilipat sa pangalan ni Rommel ang bahay sa Batangas, bumaksak ang mga salitang iyon gayang martilyo. Marinig ko ang bawat isa, hindi mapakakamalan. Ang bahay na iyon ang aking ari-arian bago ang kasal. Binili ko sa pinaksamang ipon ng maraming taon, kasama ang perang pinagkakatiwalaan ng aking mga magulang na pinagot ang buo nilang buhay para maipon. Ang halaga nun ay humigit kumulang 3 milyong piso, hindi maliit na halaga, lalo na para sa isang ordinaryong pamilya tulad namin. Nilunok ko ang lura. Ang ibig sabihin ba ni Nanay ay gagamitin niya ang kanyang kalusugan para pilitin akong ilipat ang aking ari-arian? Mahinahon ang aking tinig. Mahinahon hanggang sa hindi ako makapaniwala sa sarili ko. Mapilitan, pinalo ni Nanay Coring ang mesa at tumayo. Manugang kita, ganito ang karamdaman ko at hindi mo pa maisip ang kabutihan para sa akin. Mayroon ka pa bang budi? Mabilis na tinulungan siya ni Dante. Ngunit ang kanyang mata nang tumingin sa akin ay puno ng pagkakampi. Nay, sabi niya, mapaos ang boses. Tama rin naman ang sabi ni Nanay. Ang bahay na iyon ay walang gamit na nakadoon sa Batangas. Ilipat mo na kay Rommel para makatulong sa kasal niya. Matagal akong tumingin sa kanya, sapat na mahaba para mapagtanto na ang lalaking ito ay hindi na ang taong dati kong pinagkakatiwalaan. Ang ari-ariang iyon ay sa kanya, agaw ni Nanay Coring. Nag-asawa na siya rito, kaya ang lahat ng sa kanya ay sa ating pamilya na. Parang nadalawang hangin sa lubong silid. Sa labas ng koridor, ang mga yabak, ang mga gulong ng wheelchair, ang mga boses ng tao ay patuloy na umalingaw ngunit parabang lahat ay nakabalot sa makapal na bulak, malayo at hindi totoo. Itinungo ko ang tingin ko sa resulta na hawak ko. Malinaw ang mga salitang nakasulat. May bukol sa atay, kailangan ng karakdagang pagsusuri. Biglang natuwa akong kaunti. Nakakatawa ang isang taong hindi pa alam kung malubha ang sakit ay kayang hayak na gamitin ang karamdamang iyon para makuha ang ari-arian. Nakakatawa ang asawang dati ko pinagkakatiwalaan ay tumayo sa paningang ganun. Itinuon ko ang aking tingin sa dalawa nila na nakatayo ng magkasama tulad ng magkabilang panig. Tapos ay ngumiti ako. Hindi malaki ang ngiti ko, ngunit sapat na para mapigilan sila. Si Ahad, na naking maliwanag ang mata ni Dante. Toto, maingat kong inilapag ang papel ng resulta sa mesa at humiwalay. Hindi na kailangang pag-usapan pa. Lumabas ako sa examination room, hindi lumingon. Sa aking likuran, ang masumpa ni Nanay Coring, ang tawa ni Dante ay nakasamang tumuno tulad ng isang katang-isip na drama, ngunit hindi ako tumigil sapagkat alam ko na ito ay hindi katapusan kundi simula. Ang pangalan ko ay Marites, 29 na taong gulang, may asawa sa loob ng 3.5 taon, isang kasal na nagsimula sa pagmamadali at natatapos sa katinuan. Si Dante at ako ay nakakilala sa pamamagitan ng pagtatada ng ginawa ngaming mapamilya. Noon ay katatapos ko lang ng isang napabayaang relasyon, pinipigilan ako ng aking pamilya
at napagod na ako hanggang sa gustong-gusto ko na langin isang matatag na tahanan. Hindi romantiko si Dante ngunit mabait siya, tahimik, may matatag na trabaho sa konstruksyon. Agad siyang nagsabi sa simula, hindi mayaman ngunit responsable at may pananagutan sa kanyang ina at kapatid na lalaki. Noong panahong iyon, iniisip ko ng simple, ang isang lalaking maalam mag-alaga sa pamilya ay marahil ay magandang asawa. Hindi ko naisip na ang pagmamahal na bulag sa pamilya ay ibang bagay. Pagkatapos ang kasal, tumira kami sa condominium na nakasa aking pangalan pati na rin ang binili ko bago ang kasal. Sa simula ay medyo mapayapa ang buhay. Hanggang sa nagsimulang mag-asawa si Romel, ang kapatid na lalaki ni Dante. Si Romel ay walang matatag na trabaho. Buntis ang kanyang nobya, hinihingi ng pamilyang ng babae ang sariling bahay at halos 200,000 piso na panlabas. Pinunas ni Nanay Coring ang lahat ng kanyang ipon, lihim na kinuha ang 150,000 piso mula sa aming shared savings at hindi pa rin sapat, kaya naman lumingon sila sa aking bahay sa Batangas. Mula noon ay nagsimula ang lahat. Ang mga pahiwatig, ang magaan na mga mungkahi, pagkatapos ay presyon, at ngayon ang paggamit ng karamdaman. Lumabas ako ng ospital, ang sikat ng araw ay tumatama sa aking mamata ngunit hindi ko naramdamang init, malamig lang, napakalamig. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan, isang lihim na hindi pa alam ng pamilya ng asawa ko. Buntis ako, 2 buwan na, isang maliit na buhay na lumalaki sa loob ko. At sa sandaling ito, kailangan kong magpasya. Hahawakan ko pa ba ang pamilyang ito o bibitiwan ko na? Matagal akong nakatayo sa harap ng pintuan ng ospital. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang isang tao. Oy, malaya ka ba? Sa kabilang dakong linya, may pamilyar na tinig. Lagi akong malaya kapag kailangan mo. Ipinukit ko ang aking mamata. Oh, magdediborsyo na ata ako. Dumaan ang hangin ng hapon. Nagdadala ang kakaibang pakiramdam, hindi sakit kundi pagaan, para bang sa wakas ay nakita ko na ang landas na dapat kong tahakin. Ngunit hindi ko alam na ang tunay na bagyo ay naghihintay, pasaharap at ang magagawin ng pamilya ng aking asawa pagkatapos noon ay mas malupit kaysa sa lahat ng naisip ko. Hindi ako bumalik sa bahay pagkatapos ng ospital. Matagal akong naglakad sa labas, dumaan sa mga pamilyar na kalye, dumaan sa mga kainan na dati ay napupuntahan namin ni Dante, dumaan pati sa parke kung saan kami noon ay nagsalitang tungkol sa kinabukasan. Gayunman, ngayon ang lahat ay katulad pa rin ngunit nagbago na ang pusong tao. At sa gitna ng kalungkutan at kalamik, napagtanto ko ang isang bagay na malinaw. Hindi ngayon natuklasan ang lahat, matagal na ang mga senyales, pinili ko lang hindi makita. Naalala ko ang unang taon pagkatapos en kasal, nang naniniwala pa ako na ang sapat na pagtitiis ay magbibigay ng kapayapaan sa pamilya. Noon ay paminsan-minsang dumadating si Nanay Coring at sa bawat pagdating ay hindi niya may wasang banggitin ang cramp na bahay na mas masaya kapag makasama. Pahiwatig na hindi pa alam ngang mabuting loop ang pagbubukas ng pinto para sa kanila. Ngunit mahinahon akong tumanggi gamit ang abala sa trabaho at hindi maginhawang layo bilang dahilan, at sa bawat pagkakataon, si Dante ay tahimik. Hindi niya sinuportahan ako, ngunit hindi rin niya sinalungat ang kanyang ina. Iniakala ko pa noon na nagigipit siya sa pagitan, ngunit iyon na pala ang patunay na hindi siya kailanman tumayo sa aking panig. Nang magsimulang mag-asawa si Romel, nagbago ang atmosphere sa bahay. Ang pag-uusap ay umikot sa pera, kung ano ang pananagutan ng pamilyang lalaki na ang anak na lalaki ay dapat magkaroon ng sariling bahay at unti-unti ay lumipat sa mayroon naman tayong bahay dito. At ang paraan nagapagtingin ni Nanay Coring sa akin ay nagbago rin, hindi na siya nagmamasid tulad naga dati kundi isang uri na kalkulasyon na malinaw, gaya ng pagtingin ng isang tao sa isang bagay na itinalaga ng magiging kaniya. Malinaw kong naalala ang gabi na iyon, nakaupo ako sa aming silid, ang aking kamay ay nakalagay sa aking tiyan, katatapos ko lang malaman na buntis ako, ang aking dibdib ay puno pa nga emosyon, kabahala at kasiyahan ng sabay. Sa sala naman,
Sina Dante at Nanay Coring ay nag-usap, hindi malakas ang boses ngunit sapat para marinig ko ang bawat salita. Kulang pa ng konti, hindi maaring mapabayaan, sabi ni Nanay Coring, halatang nag-aalala, wala na kaming magagawa na. Naupos na ang ipon, hindi pa nababenta ang sasakyan, sagot ni Dante, pagod ang tinik. Kaya ang bahay sa Batangas, agad na wika ni Nanay Coring, walang pag-alangan, parang napipit ang aking puso. Ngunit ari-arian iyon ni Marites. Marites, manugang na siyang pamilyang ito, kaya ang ari-arian niya ay sa atin na rin, at wala namang gamit ang bahay na iyon, nakaduon lang tapos-tapos. Hindi na ako makakatagal. Tumadyo ako at lumabas. Nagulat silang dalawa. Sandali lang ang kahihiyan sapagkat mabilis na nakabawi si Nanay Coring sa kanyang natural na ayos. Marites, anak, kausapin ka naman namin, sabi niya parang walang nangyari. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay kay Dante ngunit umiwas ang kanyang tingin sa akin, at sa sandaling iyon, isang bagay sa aking puso ay nagsimulang bitak. Ang bahay na iyon ay hindi ko balak ilipat sa ibang pangalan. Sinabi ko ng mahinahon, hindi iyon maganda. Agad na sinabi ni Nanay Coring, nagbabago ang tono. Mag-asawa na ang kapatid na lalaki ng iyong asawa kung hindi ka tutulong. Sino? Nakatulong na ako. 150,000 piso mula sa aming ipon, iyon ang pera na nilaan ko para sa aming hinaharap. 150,000 lang? Ang 3 milyong bahay at hindi ka matakot mag-angkin ng karapatang iyon. Malamig na buntong hininga ni Nanay Coring. Wala na akong sinabi. Naunawaan ko para sa kanya, hindi ito kahilingan kundi utos. Naging tensyonado ang masusunod na araw. Si Dante ay nagsimulang umuwi ng huli, sabi niya abala sa trabaho, ngunit alam ko na iniwasan niya ako. Ako naman ay nag-isa harapin ang mapagduduwal, ang ma-check up na walang kasama, ang mapakain na malamig na at ang pakiramdam na pinabayaan sa loob ng sarili kong bahay. Hanggang noong nai-admit si Nanay Coring at lahat ay sumabog. Pagkatapos ng away sa ospital, bumalik ako sa bahay na pagod, ngunit hindi pa man nakapanahon na magpahinga ay nakarating na si Dante. Madilim ang kanyang mukha, pagpasok pa lang ay pinalo niya ang susi sa mesa. Hindi ba iyon sapat? Aniya, matibay ang bawat salita. Ganyan ang lagayng nanay ko at kaya mo pa ring sabihin ang mabagay na iyon. Umupo ako at tumingin sa kanya, halos wala ng emosyon. Hindi pa sinasabing ng doktor na malubha ito. Kung talagang cancer, ano ang gagawin mo? Sigaw niya. Ikaw ba ang mananagot? Hindi, iyon responsibilidad ko. Natigilan siya saglit, pagkatapos ay ngumiti ng malamig. Sige, magsalita na ako ng tuwirang. Tumingin siya sa akin, pamilyar na ang mga mata ngunit parang dayuhan na. Kung hindi mo ilipat ang bahay, magdediborsyo tayo. Tumigil ang panahon sa loob ang silit. Maririnig ko ang tibok ng aking puso, hindi dahil sa sakit kundi dahil may namatay sa loob ko sa sandaling iyon. Bakit? Tinanong ko, hindi dahil hindi ko alam ang sagot, kundi gusto ko lang marinig niya ito mula sa kanyang sariling bibig. Sapagkat hindi ko kaya ang magsimba kasamang walang pusong babae. Ngumiti ako, isang ngiti na sapat para mapangiwi ang kanyang noo. Walang puso? Ulit ko. Ang taong nag-isang pumasok sa check-up, nag-isang nagtiis sa lahat, siya ang walang puso? Bigla siyang natigilan. Buntis ka? Tanong niya. Nakbabago ang tinik. Hindi ako sumagot, inilagay ko lang ang aking kamay sa aking tiyan. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagbabago sa kanyang mata, pagdududa. Na mabilis, na nailipat ng isang bagay na mas matigas. Kahit kanon hindi ka maring making mapagsakaim ng kanito. Ang sanggol ay sa pamilyang ito, wala kang karapatang magdesisyong mag-isa. Matagal akong tumingin sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita ako ng malinaw, isang bagay na hindi ko inakala na masasabi ko ng ganon kalmado. Sige, magdiborsyo tayo. Napatigil siya. Ano ang sabi mo? Pumayag ako sa diborsyo, mas maaga, mas mabuti. Lumapat ang katahimikan sa silid. Tumingin sa akin si Dante, nagulat, galit, pagkatapos ay isang sugat na may halong pride.
Magsisisi ka, aniya. Hindi ako magsisisi. Nagtulugan kami sa hiwalay na silid ng gabing iyon at mula sa sandaling iyon, alam ko na ang kasal na ito ay talagang natapos na. Ngunit hindi ko naisip na simula pa lamang ito sapagkat ang gagawin nila pagkatapos ay hindi na pang-aapi kundi pag-aakay sa akin papunta sa kahihiyan. Pagkatapos ang gabing iyon, ang bahay na minsan ay aking pinalayaw sa bawat sulok ay naging estranyo. Sa akin pakiramdam ko ay isa akong pansamantalang border. Bawat hakbang ay maingat, bawat galaw ay dahan-dahan hindi dahil sa takot kundi dahil wala na akong gusto pang makialam sa anuman. Si Dante naman ay halos naklaho sa aking buhay ng tahimik. Nandun pa rin siya sa bahay ngunit hindi pantay-pantay ang pag-uwi, minsan buong gabi ay wala, minsan huli na bumabalik na may malakas na amoyng beer, tahimik na pumasok sa sala, walang iisang tanong, walang iisang tingin ng pagmamalasakit, parang may malaking agwat na hindi maaring tulawin sa pagitan namin. Hindi na ako nakukusa na kausapin siya, naunawaan ko na ang bawat salita ngayon ay walang kabuluhan. At ang kailangan ko ngayong pangalagaan ay hindi isang nasirang kasal kundi ang kapayapaan para sa bata sa aking sinapupunan. Kaya pinili ko ang katahimikan na katuon sa trabaho, sa mga check-up, sa bawat kain kahit mag-isa, at sa paghahanda para sa hinaharap na wala na si Dante at ang kanyang pamilya. Ngunit hindi nila pinabayaan akong mabuhay ng payapa. Sa ikatlong araw pagkatapos naming banggitin ang diborsyo, natanggap ko ang isang mensahe mula sa hindi kilalang numero, "Ay check mo ang internet." Nagatubili ako saglit ngunit binuksan ko ang telepono at pumunta sa isang lokal na forum na paminsan-minsan ko dati ring binabasa. Wala pang isang minuto, nakita ko na ang post nasa nangungunang posisyon ito, daan-daang komento, may dramatikong pamagat sa itaas, ang masamang manugang nakitang, karamdaman si biyenan, hindi pag-alagaan, at magdediborsyo pa para makuha ang ari-arian. Binasa ko ang bawat salita, bawat linya at parabang nagelo ang dugo sa aking katawan. Detalyadong inilalarawan ng post ang aking kwento ngunit lahat ay pinabaluktot. Ang bahay ko ay naging ari-ariang isinasanla, ako ay naging isang masakim, malamig na babae, at may isang bahagi pa na nagsasabing nangangalo niya ako at kaya nakdediborsyo para tumakas sa isa pang lalaki. At ang pinakanakakatakot sa akin ay ang nakomento sa ibaba, halos lahat ay nasa panik ng pamilya ng aking asawa. Pinagmumurahin ako nga estranyo gamit ang mga salitang hindi pa naisip kong maari nilang sabihin sa akin. Itaboy na ito ngang walang daladala. Talaga namang mapanganib. Buntis pa at ganito malamang ang bata ay mapanghanay na rin. Isinara ko ang telepono ngunit ang masalita ay patuloy na nakatatak sa aking isipan. Umupo ako ng tahimik sa silya, walang malay na inilagay ang kamay ko sa aking tiyan, naramdaman ang maliit na tibok ng puso. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, natakot ako, hindi sa kanila kundi sa paraan ng madaling nababaluktot ng katotohanan, kung paano nila nalilikha ang isang taong ganap na naiba mula sa akin para sa mga estranho. Maaga na bumalik si Dante ng gabing iyon. Tumayo siya sa pintuan ng matagal, pagkatapos ay pumasok. Kakaibang tumingin sa akin ang kanyang nga mata, hindi nagalit tulad ng dati ngunit hindi rin mainit. "Nakita mo na ang post?" tanong niya. Hindi ako sumagot. "Hindi iyon gawa ko." Dakdak niya, paos ang tinik. "Nanay mo?" Tahimik siya, at ang katahimigang iyon ay sagot na. Ngumiti ako, isang ngiti na walang emosyon. "Alam mo, ngunit hindi mo pinigilan." Sabi ko, "Sinabi ko na, ngunit biyenan mo ang may karamdaman, ano ang gusto mong gawin ko?" Naginat naghininga. At ako. Buntis ako at nila ako ng ganon, naisip mo ba ito? Simangot siya, "Text lang iyon sa internet, huwag mong gawing malaking bagay." Ang salitang iyon ang nagpaalerto sa akin ng tuluyan. Tumingin ako sa lalaki sa harap ko at napagtanto ko na wala na akong dapat ikayak pa. "Kung ganun," sabi ko, "sundin na natin ang sinabi mo, diborsyo." Tumingin siya sa akin, ang mata ay saglit na nag-aalangan ngunit mabilis na huminto. "Huwag mong isiping matapos ito sa diborsyo lang, aniya.
Ang bahay na ito ay ari-arian naming dalawa may karapatang ibahagi ang bawat isa. Maari akong magsampang kaso. Iyon ang iyong karapatang gawin, sagot ko. Mayroon akong abogado. At ang bata. Tanong niya. Pababanin ang boses. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan. Susundan akong bata. Hindi maari. Agad na tutol niya. Anak ko, iyon may karapatang makita ko. Sinabi ko lang na sa akin ang karapatang mag-alaga. Matagal siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay ngumiting malamig. Nagbago ka na. Hindi ako nagbago. Kailanman ay hindi mo pa nakita ang tunay kong sarili. Muli ay bumaba sa katahimikan ang silid. Isang mabibigat na katahimikan ngunit hindi na ito nakakagalit sa akin sapagkat nagdesisyon na ako. Kinabukasan. Nag-absent ako sa trabaho hindi para magpahinga kundi para simulan ang isang bagay na dapat ko sana ay naisagawa ng mas maaga. Pumunta ako sa isang law office. Ang tumanggap sa akin ay isang babaeng humigit kumulang 40 ilang taong gulang, si Ati. Penyamatalim ang mamata ngunit tahimik ang tinik. Pagkatapos marinig ang lahat na aking sinabi, nagsalita siya ng isang pangungusap na parabang may humila sa akin mula sa isang putik. Hindi ka nakamali. 4 na salita lamang ngunit sapat para gumalaan ang aking loop ng malaki. Sa batas, ang bahay na iyon ay iyong ari-arian bago ang kasal. Walang karapatang manghimasok ang sinuman, dagdag niya. At tungkol sa batas sa kasalukuyang sitwasyon, halos tiyak na ikaw ang magtataglay ng karapatang mag-alaga. Tumango ako. Erang post sa internet. Si Ati. Penya ay tumingin sa akin ng ilang sandali, pagkatapos ay nagsalita. Kung mapatunayang gawa ng kabilang panig ang post, maari tayong magsampa ng kaso para sa libel at pagsalakay sa privacy. Piniktan ko ang aking mga kamay sang damdamin ang dahan-dahang bumubuo sa loop ko. Hindi na ito takot, ito ay paglaban na. Lumabas ako ng law office ng dapit hapon na ang liwanag ay nananaw na nungit may ibang liwanag ang sumilang sa aking puso. Sapagkat sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, hindi na ako nakakaramdam ng pangungulila. Ngunit hindi ko alam na may bagong hakbang ang kabilang panik. Mga araw pagkatapos, nagsimula akong mamuhay sa ibang ritmo, hindi na nakbibilang ng pag-uwi ni Dante, hindi na nakmamasid kung kumain ba siya. Malinaw na sa aking isipan ang kailangan ko ngayong pangalagaan, hindi isang kasal na nasirang na kundi ako at ang batang papalaki araw-araw sa aking sinapupunan. Kaya bawat isipan, bawat galaw ko ay nakapaikot sa isang layunin, mahanda para sa bagong buhay kahit marami pa ang hindi ko alam sa harap. Nagsimula akong makipon ng mahahalakang dokumento, ang date of sale ng bahay sa Batangas, ang titulo, ang makaresibo ng bayat, ang bank statements. Bawat halagang ng perang ginastos ko sa loob nga taong nakaraang iyon, lahat ay mayos kong pinaguri-uriin. Naunawaan ko na sa isang pagtatalo, ang emosyon ay ang pinakamahina, ang ebidensya ang magpapasya sa lahat. Pagkatapos ng 3 araw mula nang makausap ko ang abogado, lumala ang sitwasyon. Hapon noon katatapos ko lang umuwi mula sa check-up, medyo pagod pa ang katawan ko dahil hindi pa tumitino ang pagduduwal. Papahiga na sana ako nang tumunog ang doorbell, hindi masyadong malakas ngunit sapat para mapagulat ako. Tumingin ako sa peephole. Sa labas ay 2 middle-aged na babae, nakasuot ng pulang damit na may nameplates ng Homeowners Association. Binuksan ko ang pinto. Si Marites, tanong ng isa. Oh, sagot ko. Taga-Hawa, kami may gustong pag-usapan sa inyo. Bahagya akong napagtanto ngang isang bagay ngunit tumango pa rin at inanyayahan silang pumasok. Pakaupo, agad na nagsalita ang mas matandang babae ng walang palugit. Nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pamilya, lalo na ang tungkol sa hindi pagtulong sa biyenan na gumagaling at pati na rin ang pahiwalay habang may karamdaman siya. Nakapipinsala ito sa komunidad. Tahimik na umupo. Saan nanggaling ang impormasyong iyon? Tanong ko. Alam ng mga kapitbahay at marami ring nagsasalita sa social media. Sagot ng isa. Ngumiti ako, isang ngiti na walang galak. Hindi ko tinanggihan ang pagbibigay ng kontribusyon para sa pagpapagamot.
tinanggihan ko ang paglilipat ng aking personal na ari-arian. Ano ang pagkakaiba ngang dalawa? Agad na sumagot ang isa. Biyenan mo ang may karamdaman, may kakayahan kakailangan mong tumulong. Iyan ang tama. Ang pagiging tama ay hindi katumbas ng pagbibigay ng lahat ng iyong ari-arian. Sagot ko. Naging tensyonado. Ang loop NG silit. Hindi iyon maganda ang sinasabi mo. Sabi ngang mas matandang babae, tumigas na ang tinik. Manugang ka na. Kailangan mong mag-isip para sa pamilya ng iyong asawa. Hindi ka maaring maging makasarili ng ganito. Tumingin ako sa kanila at nagsalita ng payak. Buntis ako. Ana, 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 Ana. Napatigil silang dalawa. Halos 3 buwan na akong buntis. Sa buong panahong iyon, nag-isa akong pumasok sa check-up, nag-isa kong kinain ang pagkain. Walang sinuman sa pamilyang aking asawa ang nagtatanong kahit isang beses. Kung saan nga pala ang pagpapahalaga sa oras na iyon? Nagpalitan ng tingin, ang dalawa bumaksak ang atmosphere. Hindi ko nililayo ang aking sarili sa responsibilidad, patuloy ko. Ang makatwid ang gastos sa pagipapagamot ay handang ibahagi ko. Ngunit ang pagpuwersa sa akin na maglipat ng bahay na 3 milyong piso para sa kasal ng kapatid na lalaki ng aking asawa, iyon ay hindi pagpapahalaga, iyon ay pang-aabuso. Tahimik ang silit. Sa huli ay nagbuntong hininga ang mas matandang babae. Gusto lang namin na maayos ang lahat, sabi niya, mas malambot na ang tinig. Ako rin, sagot ko, ngunit hindi sa pamamagitan ng pagsakripisyo ng aking sarili ng walang dahilan. Wala na silang sinabi, nakpalitan ng tingin at tumayo para umalis. Ngunit alam ko na hindi ito magtatapos doon. Gabi ng gabing iyon hindi pa man nakakawi si Dante ay nagsimulang magring ng sunod-sunod ang aking telepono. Hindi kilalang manumero, sunod-sunod na tawag. Isang beses kong sinagot babae sa kabilang dako. Si Marites, kamag-anak ako ni Dante. Nabalitaan ko na ang lahat mali ang ginagawa mo. Malapit nang mamatay ang tao at ikaw pa ang kukuha nga ari-arian. Isinara ko ang tawag. Pagkatapos ay pinatayin ang telepono. Ngunit alam ko na hindi matitigil ang masalitang iyon. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa higaan, ang kamay ko ay nakapatong sa aking tiyan, nararamdaman ang maliit na buhay na nandun. At sa pagkakataong iyon, hindi na ako nakaramdam ng kahinaan, hindi na nais pang magpaliwanag o magdepensa, sapagat naunawaan ko, sa mga taong nagpiling maniwala sa isang panig kahit ano ang aking sabihin ay walang kabuluhan. Ang tanging kailangan ko gawin ay pangalagaan ang aking sarili at ang aking anak. Kinabukasan, bumalik ako sa law office, dala ang lahat ng nakahandang dokumento. Nang makita ng ati, panya ang lahat, isang tango lang ang kanyang ginawa, may pagtataya sa kanyang nga mata. Napakahusay mo, sabi niya, habang tinatanaw ang bintana ng opisina. Pagkatapos ng konsultasyon, sumulat si Dante ng mensahe, magtungo ka rito ngayong hapon, may sasabihin si nanay. Matagal akong tumingin sa mensaheng iyon, pagkatapos ay sumagot ng isang salita, hindi ko alam na ang desisyong iyon ay nag-udyok sa kanila na baguhin ang kanilang diskarte mula sa pang-api tungkol sa pag-unlad ng pag-atake sa aking sarili. Pagkatapos ng mensaheng tinanggihan ko, si Dante ay hindi na tumawag o nagpadala ng dagdag na anumang salita. Ngunit ang katahimikang iyon ay nagbigay sa akin ng malinaw na damdamin, hindi niya binabitawan ang usapin, kundi may ibang gulong gumagalaw. Lumipas ang 2 araw ng tila maayos. Nagpatuloy ako sa trabaho, sa mga check-up, pinaksikapang making normal ang ritmo ng aking buhay. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, ay may boses na nagsasabing ang katahimikan ay hindi kapayapaan, ito ay isang paghahanda. Sa 3 araw, dumating ang bagyo. Nang pumasok ako sa opisina ng umaga, naramdaman ko kaagad ang kakaibang atmosphere. Wala nang nagtatanong o nagbabatian, ayon sa dati may matitig na lihim, halong pag-usisa at isang bagay na mahirap ilarawan na gumawa sa aking pakiramdam na may mali. Bago pa man ako makaupong maayos, si Lovely, ang pinakamalapit kong kaibigan sa opisina, ay humila.
sa akin sa isang sulok. Punong pagkabalisa ang kanyang mukha. Marites, alam mo na ba ang pangyayari? Tanong niya. Gusto ko ring itanong sa iyo. Sagot ko, mabilis na tumitibok ang puso. Ibinigay niya sa akin ang kanyang telepono. Hindi ko alam kung sino ang gumawa ngunit kanina pa ito kumakalat sa group ng opisina. Kinuha ko ang telepono at parang huminto ang aking puso sa isang saglit. May isa pang post hindi na sa isang forum kundi sa internal na group naming kumpanya. May mga larawan, impormasyon tungkol sa akin, maging malitratong bahay sa Batangas kasama ang makatang-isip na pahayag na pinagsama-sama na nag-iimbento ako ng kwento, nangangalunya at buntis ngunit hindi malinaw ang ama ng bata at ang pinakanakapagpapagulat sa akin may litrato ng aking ultrasound. Ang litratong iyon na nakpadala lamang ako sa isang tao, kay Dante. Nanginig ang aking kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nanginig dahil sa kahinaan kundi dahil sa matinding galit. Tumingin sa akin si Lovely. Marites, seryoso ito alam ng HR department. Huminga ako ng malalim. Gaano karami ang nakaalam ng pangyayari? Marami na, at posibleng tatawag sa iyo ang manager. Tumango ako, ibinalik ang telepono. Okay lang. Sinabi ko ito ng kalmado at ang kalmadong iyon mismo ang siyang nag-aalala kay Lovely. Okay ka ba talaga? Tanong niya. Hindi ko pa naitanong ang ganito sa sarili ko, sagot ko. Ngunit alam ko na ito ang susunod na hakbang nila hindi na mapagkompetensyang online lang kundi direkta na sa aking trabaho. Bago lumipas ang 10 minuto, natanggap ko ang tawag ng HR department. Nang pumasok ako sa silid ng HR, mayroon nang nahihintay sa akin ang HR head at isang senior manager. Hindi sila nagmamadali sa pahusga. Marites, may ilang impormasyong natanggap kami tungkol sa iyong personal na sitwasyon. Makakapaliwanag ka ba? Sabi ng HR head ng mahinahon. Ang maimpormasyong iyon ay gawa-gawa, sabi ko ng tuwiran. Mayroon ka pang ebidensya, tanong ng manager. Kasama ko ang isang abogado at malapit na ang buong dokumentasyon. Nakpalitan sila nagtingin at tumango. Hindi nakikisawsaw ang kumpanya sa personal na buhay ng mga empleyado, sabing HR head. Ngunit kung ang pangyayari ay nakakapekto sa imahe ng kumpanya, kailangan naming suriin ang sitwasyon. Naunawaan ko, sagot ko. Mabilis na natapos ang pag-usap walang konklusyon, ngunit nalaman ko na hindi maraming oras ang natitira sa akin. Habang palabas ng opisina, hindi na ako bumalik sa aking desk, nag-absent na lang ng kalahating araw. Sapagkat naunawaan ko na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay hindi ang trabaho kundi ang harapin agad ang sitwasyong ito bago pa lumala. Tumawag ako kay Ate Peña. Pagkatapos marinig ang aking ulat, tahimik siya ng ilang segundo bago nagsalita. Maatake na natin sila. Pinihtang ko ang telepono. Paano? Kukuha tayong lahat ng ebidensya, ang post, ang mga mensahe, ang mga larawan lalo na ang pinanggalingan. Pagkatapos ay magsasampa tayo ng kaso para sa libel at pagsalakay sa privacy. Tumango ako. At ang trabaho, ipagpatuloy mo ang trabaho ng normal. Kung maglagay sila ng presyon, haharapin natin iyon. Ibinaba ko ang tawag, itinaas ang aking tingin sa langit. Maliwanag ang araw ngunit malabo ang aking damdamin. Hindi na ako bumalik sa bahay, pumunta ako sa isang pamilyar na coffee shop kung saan maari akong mag-isip ng mag-isa. Ilang minuto lamang ang lumipas, nanginig ang aking telepono, si Danchi. Matagal akong tumingin sa kanyang pangalan bago ko sinagot. Nakita mo na? Tuwiran ang kanyang tanong walang pagtatago. Ikaw ang gumawa? Direkta ko ring tanong. Tumatawa siya ng malamig. Hindi ako. Ngunit hindi ko rin pinigilan. Ipinukit ko ang aking mga mata isang segundo, pagkatapos ay binuksan. Ano ang gusto mo? Simple lang, aniya. Ilipat ang bahay, burahin ang post, para bang walang nangyari. Ngumiti ako. Tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Sa palagay mo, ba matatakot ako? Tanong ko, kung hindi ka matakot, dapat kang matakot. Ang trabaho mo, ang iyong karangalan lahat ay hawak ng iba. Hindi, sabi ko ng isa-isang salita. Nasa kamay ko ang lahat.
Tahimik siya ng isang saglit, dalawa, pagkatapos ay bumaba ang kanyang tinig. Huling pagkakataon kita bibigyan, Marites. Ganun din naman ako, sagot ko at ibinaba ang tawag. Inilagay ko ang telepono sa mesa, inilagay ang dalawang kamay sa aking tiyan, ipinukit ang mamata. Sa pagkakataong ito, wala nang pag-aalangan sapagkat naunawaan ko na kung magpatuloy akong umurong, mawawala ko ang lahat, hindi lang ang ari-arian kundi ang aking buhay mismo. Pagkatapos ng tawag na iyon, wala na akong ilusyon tungkol sa mapayapang paglutas ng lahat. Naunawaan ko na ng buo na ng handa ng taong gamitin ang karangalan, ang trabaho, maging ang bata na hindi pa ipinanganak. Bilang bargaining chip, wala na kaming pag-ibig ng mag-asawa. Kami ay dalawang panik na nagtatalo na. Umupo ako sa coffee shop ng matagal, hindi para umiyak o magreklamo kundi para ayusin ang aking isipan. Mula ngayon, bawat desisyon ay direktang makakaapekto sa aking kinabukasan at sa aking anak at hindi ko maaring makamali pa ng isa pang beses. Kinuha ko ang telepono, binuksan ang lahat ng post na ipinakalat, kinuhaan ng screenshot ang bawat pahina, bawat komento, bawat account na nagbahagi at inisave ng may sistema. Sapagkat ang mabagay na ito ay hindi na simpleng salita sa internet, ito ay ebidensya. Bumalik ako sa law office ni Ate. Peña dala ang isang makapal na bundle ng dokumento. Nang makita niya ito, tumango siya. May liwanag sa kanyang mata. Handa ka na, sabi niya. Wala na akong ibang pagpipilian. Lumingon sa akin si Ate. Peña, gagawin natin ang dalawang bagay sabay. Una, magayin ng petition para sa legal separation. Pangalawa, magsampa ng kaso para sa libel at pagsalakay sa privacy. Mas maaga, mas mabuti, sabi ko. Ngunit kailangan mong ihanda ang iyong sarili, dakdak niya. Kapag lumabas ito sa liwanag, maaring mas mainit ang reaksyon ng kabilang panig. Tahimik ako saglit, pagkatapos ay mahinahon kong sinabi, handa na ako. Sa katunayan, hindi ko alam kung sapat na ang aking paghahanda, ngunit naunawaan ko ang isang bagay: kung hindi ko abante, ako ay mabibigo at sa pagkakataong ito ay wala ng paatras. Nahapon ding iyon, maaga akong bumalik sa bahay. Parehong malamig at pamilyar ang silid, lahat ay nasa tamang lugar ngunit nakakaramdam ng kaibang temperatura. Naroon na si Dante. Nakaupo sa sala, ang mata ay sumusunod sa akin habang papasok. Wala siyang sinabi ngunit hindi rin umiwas tulad ng dati. Kailangan nating mag-usap, sabi ko. Ngumiti siya ng pahiwatig. Naghihintay din naman ako. Hindi ako magpapaliko. Nagain na ako ng petition para sa legal separation, sabi ko. Ang kanyang mata ay nagkislap mabilis, ngunit nakita ko. At isa pa, patuloy ko. Naksampa na rin akong kaso tungkol sa mga libelous na post. Agad na nagbago ang atmosphere. Si Dante ay tumayo, lumakad ng ilang hakbang sa loob ng silid, pagkatapos ay lumingon sa akin. Seryoso ka ba? Tanong niya. Pause. Kailanman ay hindi ako nagbibiro. Umupo siya. Nag-isip ng sandali. Pagkatapos ay tumingin sa akin, ang mga mata ay may bagay na hindi ko dati nakita. Hindi galit. Pag-alinlangan. Marite, nagbago ka na. Hindi ako nagbago, sabi ko. Kailanman ay hindi mo pa nakita akong kailangang ipagtanggol ang aking sarili. Tahimik siya. Pagkatapos ay bumaksak ang kanyang tinik. Kapag ginawa mo ito, hindi na ako magnenegosasyon. Ganon din naman ako, sagot ko. Nagpalitan kaming tingin, walang pagmamahal na natitira. Pagsubok na lang ang natira. Sa sandaling iyon, nagring ang kanyang telepono. Tumingin siya sa screen, pagkatapos ay sinesagot. Opo, nanay, sabi niya. Hindi ko marinig ang kabilang dako, ngunit sa pagbabagong kanyang mukha ay naunawaan ko. Nalaman na ni Nanay Coring ang lahat. Nagsalita siya ng ilang maikting na salita, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Lumingon sa akin ng malamig ang mamata. Sabi ni Nanay, kung ganito na ang pagpunta nito, hindi na niya kailangang magpigil ng sarili. Isang bagay pa ang ilalabas niya. Kasama ang tungkol sa bata. Piniktan ko ang aking mga kamay ngunit nanatiling mahinahon ang aking boses. Ano naman ang bata?
Tumingin siya sa akin at sa kanyang mata ay may bagay na hindi ko naabala noon, hindi galit, pagdududa. Sigurado ka bang anak ko iyan? Ang tanong na iyon ay gayan kutsilyo. Hindi dahil hindi ko inasahan kundi dahil hindi ko naisip na kaya niyang sabihin ito. Matagal akong tumingin sa kanya, pagkatapos ay tinanong, ano ang sabi mo? Inulit niya. Malamig ang tinik. Ang batang iyan sigurado ka bang aking anak? Naging napakatahimik ng silid. Hindi na ako nakaramdam ng galit, hindi na rin ng sakit, isang malamig na pakiramdam lamang ang kumalat mula sa kaibuturan ng aking katawan hanggang sa buong katawan ko. Naintindihan ko na, sabi ko. Kinuspan niya ang no. Ano ang naintindihan mo? Naintindihan ko na kung bakit mo kaya gawin ang lahat ng bagay na ito. Pagkatapos, lumingon ako at tuwirang pumasok sa aking silid, walang dagdag na sinabi. Nang gabing iyon ay hindi ako nakatulog, hindi dahil sa pagdadalamhati kundi dahil ganap na ako naging malinaw ang isip. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, tinitignan ang madilim na langit sa labas, ang aking kamay ay nakapatong sa aking tiyan, nararamdaman ang maliit na buhay na nandun. At sa sandaling iyon, isang bagay ang naging lubang malinaw sa akin mula ngayon, hindi na ako ang babae na mapagtiisan na tulad ng dati. Sapagkat hindi lang para sa aking sarili ako nabubuhay, para rin sa aking anak, at sinumang mangahas na saktan ang aking anak, hindi ko hahayaan. Pagkatapos ng salitang iyon ni Dante, hindi na ako bumalik sa sala, wala na ring sinuman o anumang bagay na gusto kong panghawakan sa kasalang ito. Gumugol akong gabi sa pagukit ng bawat detalye. Bawat kilos ni Dante sa nakaraang panahon, ang unti-unting pagpapalayo, ang katahimikang nagtatagong katapatan sa kanyang ina, ang malibelus na post, at sa wakas ang tanong tungkol sa aking anak. Lahat ito ay nagbueng isang kumpletong larawan kung saan hindi ako mahal kundi isang target na kailangan pilitin at kontrolin. Kinaumagang iyon, nagising ng maaga. Hindi dahil sa pagkabalisa kundi dahil mayroon na akong plano. Pinalipas ko ang madamit na kailangan ko, mahahalagang dokumento, ilang damit at ang aking ma-ultrasound records. Lahat ay nakalagay ng maayos sa isang maliit na maleta, hindi masyadong marami ngunit sapat para makaalis sa lahat ng oras. Nang hinila ko palabas ang maleta sa sala, naroon na si Dante, malamang ay gising na bago pa man ako. Hindi na nagulat ang kanyang tingin, parang handa na siya sa nangyayari. Saan ka pupunta? Tanong niya. Lilipat ako sa ibang lugar. Kinuspan niya ang no. Hindi pa hiwalay. Aalis ka na. Hindi ko na gustong manatili sa ganitong kapaligiran, sabi ko ng payak. Ngumiti siya ng malamig. O kaya ay natatakot ka sa mga katanungan ko? Tumingin ako sa kanya ng matagal. Pagkatapos ay nagsalita. Sa tingin mo ba mayroon pa akong dapat katakutan? Tahimik siya. Hinila ko ang maleta papunta sa pintuan. Ngunit habang binubuksan ko ang pinto, tumunog ang kanyang boses sa aking likuran. Marit, natumbok ako, hindi agad lumingon, nakatayo lang ng sandali, pagkatapos ay humarap. Kung lalabas ka sa pintuan na iyan, huwag ng pag-asahang makakabalik. Ngumiti ako ng kaunti. Huwag kang mag-alala. Wala akong balak na bumalik, at lumabas ako, walang paglingon. Naksara ang pinto sa aking likuran, mahinahon lamang, ngunit para sa akin, iyon ay isang malinaw na katapusan. Hindi ako pumunta sa bahay ng aking mamagulang hindi dahil hindi ko gusto kundi hindi ko gusto silang mapag-alalahanin pa. Pumunta ako sa bahay ni Lovely. Pagbukas niyang pinto, niyakap niya ako ng mahigpit, walang maraming tanong. Hinila niya ako papasok, inihanda ang kama at umupo sa tabi ko. Punong pag-aalala ang kanyang mga mata. Sigurado ka na? Tanong niya. Tumango ako. Wala nang dapat pananatilihin. Nagbuntong hininga si Lovely. Mabuti rin. Kung mas matagal, mas masakit. Hindi na ako nagsalita pa, nakaupo lang ako ng tahimik. Ang aking kamay ay nakapatong sa aking tiyan. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, naramdaman ko ang kaligtasan sa loob ng isang lugar. Ngunit hindi ito tumagaw ng matagaw. Hapon ding iyon,
Habang kami ay makasama ni Lovely sa sala, biglang nanginig ang kanyang telepono. Tumingin siya sa screen at pagkatapos ay ibinigay sa akin, seryoso ang mukha. Marit, tingnan mo ito. Kinuha ko ang telepono at parang huminto ang aking puso sa isang tibok. Isang video post sa social media. Pamagat, ang totoo sa mapakunwaring manugang. Pinindot ko ang play. Ang litrato na lumabas ako, sa loob ng isang check-up room, kuha ng lihim. Hindi malinaw ang pinagmulan ngunit sapat ang anggulo para makita ang aking mukha at ang audio ay pinutol at pinagsama-sama ng ibang paraan. Ginawa itong gayaeng isang babaeng nakukuwento tungkol sa pera habang buntis. Kinurot ko ang telepono ng mahigpit hindi sa takot kundi dahil dumating na sa pinakadulo ng aking pasensya. Talagang sila iyon, sabi ni Lovely. Kailangan mong abogado. Tatawagan ko agad, sagot ko, nang napakakalmadong tinik na nagpaalala pa sa kanya. Okay ka ba? Tanong niya. Hindi pa ako naging ganito kagaling. Sapagkat alam ko na nang lumampas sila sa linya ng huli, hindi na sila makakabalik. Gabing iyon, tinanawagan ko si Ati. Penyamula sa silit ni Lovely at ibinuod ko ang lahat ng pangyayari, kahit siya ay tahimik ng ilang segundo bago nagsalita. Pabilisin natin ang proseso, aniya. Mas mabilis, mas mabuti. Siyang gayon sagot ko, makahaimba rin kaming kaso para sa video. At pati na rin ang paglabag sa privacy. Ang ultrasound photo nila ay sapat na para sa evidence ng privacy violation. Ibinaba ko ang tawag, tumingin sa labas ng bintana. Maliwanag ang buwan ngunit malabo ang aking pakiramdam. Iingatan ko kayo, bulong ko sa aking tiyan. At sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang lahat ay magbabago. Hindi na ito pagtanggap ng pag-api, hindi na ito pag-iwas, ito na ay direktang pagharap. Kinabukasan, hindi na ako lumabas para sa trabaho, agad pumunta muna ako sa opisina ni Ati, Penya. Nang makita niya ang bundle ng dokumento na dala ko, isang tango lang ang kanyang ginawa at liwanag ang kanyang mga mata. Nagawa mo ito ng tama, sabi niya. Mula ngayon, hayaan na ang batas ang humawak ng lahat. Tumango ako. Pagkatapos namin pag-usapan ang lahat, ang petition at ang kaso ay opisyal nang inihain. Hindi na ito plano, ito ay aksyon. At mabilis na kumakalat ang balita sa loob ng isang araw. Nagsimulang lumitaw ang post tungkol sa manugang na nilait ay sumasalungat na sa ilang social media pages. Sa pagkakataong ito, dalawa na ang panik mayroon ng impormasyon, mga pagsusuri at maging mga pahayag na abogado, kaya nagsimulang magbago ang opinyon ng publiko. Ngunit ang kabilang panig ay hindi rin tahimik. Hapon ding iyon, nakatanggap akong tawag mula sa hindi kilalang numero. Nag-atubili ng konti ngunit sinagot ko. Marites anak, nanay ito, tinik ni Nanay Coring hindi na galit tulad ng dati, may halong pandaraya. May nangyari ba? Tanong ko ng payak. Walang respeto tulad ng dati. Sa kabilang dako, tahimik ng konti. Pagkatapos ay nagsalita si Nanay Coring sa mas malambot na tinik, malinaw na artipisyal. Nabalitaan ni Nanay na naksampa ka na ang kaso, aniya. Nagtatanggol lang ako, sagot ko. Mali iyon, aniya. Bakit ilalabas sa labas meka pamilya ang isang usaping pampamilya? Nilabas na ito ng matagal, hindi ng aking kagustuhan. Tahimik siya. Pagkatapos ay nagbago ang diskarte. Marites, isang tanong lang ang gusto ng nanay. Hihinto ka ba? Hindi ako agad sumagot. Paano? Bawin ang kaso, aniya. Ang bahay pwede mo nang itago. Hindi na kailangan ng nanay. Ngumiti ako, isang napakamagaan na ngiti. Ngayon hindi na kailangan ng nanay? Tanong ko. Agad na sagot niya. Hinto ka lang para maayos ang lahat. Umiling ako kahit hindi niya nakita. Hindi. Sa kabilang dako, agad na nagbago ang tono ng kanyang boses. Huwag kang magtarambang-tarambang. Sigaw niya. Yumukod na ang nanay at gusto mo pa niya ano. Gusto ko ngang katotohanan, sagot ko. Ano ang katotohanan? Kaya mo bang sabihin sa harapan ng lahat na tama ang ginawa mo? Sigaw niya. Isang segundo akong naghintay.
Pagkatapos ay nagsalita, kaya ko, para bang nayelo ang hangin sa kabilang dakong linya. Pagkatapos ay narinig ko ang kanyang malamig na tawa. Sige, aniya, huwag kang magreklamo sa nanay. Natapos ang tawag ng maikling ngunit sapat para maunawaan ko na hindi sila titigil. Gabing iyon, nakatanggap ako nga mensahe mula sa hindi kilalang numero, isa lang na linya. Bukas, 10:00 umaga, bahay ni nanay, huwag kang huli kung hindi, magsisisi ka. Tinitigan ko ang mensaheng iyon ng matagal. Si Lovely na nakaupo sa tabi ko ay nakita rin ito. Pupunta ka ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot. Inilagay ko ang aking kamay sa aking tiyan, naramdaman ang pinakamainam na tibok. Pagkatapos ay nagsalita. Pupunta ako. Kinuspan ng no si Lovely. Mapanganib iyon. Alam ko. Sabi ko. Bakit pa? Tumingin ako sa kanya at dahan-dahang nagsalita, sapagkat sa pagkataong ito, hindi na ako pumupunta ng mag-isa. Hindi na nagtanong pa si Lovely na unawaan niya na sa likod ng desisyong iyon ay isang kumpletong paghahanda para tapusin ang lahat. Kinabukasan, nagising ng maaga nang hindi nag-aalala malinaw na ang bawat hakbang sa aking isipan. Bawat dapat gawin, bawat maaring mangyari pinag-isipan ko ang lahat, walang naiwan. Pinili ko ang simpleng damit hindi masyadong formal, hindi din makulay, sapagkat hindi ako pumunta para makipagtalo o magpakitane, kahit ano pumunta ako para tapusin ang isang bagay na matagal na dapat natapos. Nang lumabas ako sa bahay ni Lovely, isang buntong hininga lang ang kanyang ginawa. Kung may mangyari, tawagan mo ako. Tumango ako walang maraming salita. Ngunit pareho kaming nag-iintindihan na hindi ako pupunta ng walang suporta. Nang dumating ako sa harap ng bahay ni Nanay Coring, malapit ng mag-alas 10, katulad pa rin ang labas ng bahay walang pagbabago. Ngunit sa loob, alam ko na iba na ang lahat. Pagpasok ko, puno na ang sala. Hindi lang sina Nanay Coring Dante at Rommel mayroon pang ilang kamag-anak na pamilya na aking asawa. Mga mukha na nakita ko noon sa mga kapistahan at Pasko nga tinatawag na tiya, tiyo at lola. Ngunit ngayon, ang kanilang mga mata sa akin ay hindi na mainit puno ng hatol at pag-abang ng isang palabas. Pumasok ako ng walang pagbaba ng ulo, walang pag-iwas. Si Nanay Coring ay nakaupo sa gitna, ang kanyang postura ay katulad ng dating ngunit mas malamig at mas matalas ang mamata. At sa sandaling naupo ako, nagsalita na siya ng walang ikot. Nakarating ka na mabuti. Ngayon sa harap ng lahat, gustong nanay na malinaw na ang lahat. Tumango ako. Ganon din naman ako. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng kaunti. Sige, itatanong ng nay sa iyo, bawin mo ba ang kaso? Hindi ako agad sumagot, tumingin muna sa paligid pagkatapos ay nagsalita ng malinaw. Hindi. Agad na nagbago ang temperatura ng silit, ilang alingaw-ngaw ang narinig ko, bahagyang tumango si Nanay Coring, tila inasahan na ito. Huwag kang magreklamo sa nanay, aniya. Pagkatapos ay luminggong kay Dante. Ibigay mo na. Tumayo si Dante, kumuhang isang bandong papel at inilagay sa mesa, pagkatapos ay tumingin sa akin walang na-wavering ang kanyang mata. Ito ay request para sa DNA testing. Tahimik ang silit. Tumingin ako sa bundle ng papel, hindi nagulat, malinaw lang ang aking paningin. Nagdududa ka sa bata, tanong ko. Kailangan ng katotohanan, aniya. Ngumiti ako, isang napakamagaan na ngiti. Sa tingin mo ba, kung malaman ang katotohanan, magbabago ba ang kahit ano? Walang sagot siya. Nagsalita si Nanay Coring. Kung anak ng pamilyang ito ang bata, maari pa tayong mag-usap, aniya. Kung hindi. Hindi niya tinatapos ang pangungusap, ngunit lahat ay nakaalam. Tumango ako, pagkatapos ay nagsalita ng isang bagay na napatigil sa buong silid. Siya, kinuspan no si Dante. Pumapayag ka? Oo, sagot ko, pumapayag ako sa DNA testing, parang nadalawang hangin. Malamang ay hindi nila inakala na ganon kadali akong sasang-ayon. Ngunit hindi pa ako tapos. Nagulat si Dante. Anong ibig mong sabihin? Kakawin ko nga ito. Sabi ko, ngunit hindi sa paraan na husto mo. Bakit?
Tanong niya. Sapagkat nagawa ko na ito, sagot ko. Para bang tumigil ang oras sa loop ng silid. Tumayo si Nanay Koring. Ano ang sinabi mo? Binuksan ko ang aking bag at kinuha ang isang sobre, inilagay sa mesa. Ito ang resulta ng DNA testing. Nakpakawa na ako noon pa. Lumapit si Dante, kinuha ang sobre at binuksan ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na dumaan sa bawat linya pagkatapos ay huminto. Nagbago ang kanyang mukha mula sa pagiging matigas hanggang sa pagkamangha. Hindi maaari, bulong niya. Tumingin ako sa kanya at sinabi, "Anak mo ang bata." Naging mabigat ang atmosfer sa loob ng silid. Ilang alinggongaw ang nagsimulang marinig. Kinuha ni Nanay Koring ang papel, binasa, pagkatapos ay itinaas ang kanyang tingin sa akin sa unang pagkakataon. May isang bagay na bahagyang nagbago sa kanyang mga mata. "Ana, ikaw ba?" Sinimula niyang magsalita. Ngunit hindi ko na siya hinayaan. Ngunit hindi na ito saysay pa. Tahimik ang buong silid. Hindi ako naparito para patunayan na malinis ako. Sabi ko, mahinahon ang tinik. Naparito ako para tapusin na ang lahat. Marite. Tinawag ako ni Dante. Hindi na ako lumingon sa kanya. Nagain na ako ng petition para sa legal separation. Sabi ko, at hindi ko bababawin. Sandali akong huminto, pati na rin ang kaso. Bigla na tumayo si Nanay Koring. "Gusto mo bang itulak ang buong pamilyang ito sa pagkapahamak?" Sigaw niya. Tumingin ako sa kanya, kalmado ang aking paningin. Ang naktulak na lahat na hito-hanghang sa ganito ay hindi ako. Walang sumagot, naging mabigat ang katahimikan. Tumayo ako, kinuha ang aking bag at sinabi ang huling salita. "Mula ngayon, wala na tayong kaunayan." At humarap ako at lumabas ng bahay na iyon. Walang humawak sa aking braso, walang tumawag, isang katahimikan lamang, isang nakabibigat na katahimikan ngunit para sa akin, kalayaan iyon. Lumabas ako sa labas ng pintuan, huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng napakaraming araw, naramdaman ko ang pagiging gaan. Ngunit alam ko na hindi pa tapos ang lahat, ang mga kahihinatnan ng ginawa nila ay hindi pa dumarating, at ang mga darating ay mas mabilis kaysa sa aking inaasahan. Pagkatapos na lumabas sa bahay na iyon, hindi na ako lumingon kahit isang beses. Hindi dahil nagpipigilan akong maging malakas kundi sapagkat alam ko na kung magbabalik tingin pa ako, ang lahat ng aking katatagan ay maaring maguho. At hindi ko napapayagan iyan. Sumakay akong taksi papunta sa bahay ni Lovely, nakaupo sa loob habang nakikita ko ang matao sa labas. Ang pamilyar na ingay ng lungsod at sa loob ng aking dibdib ay isang kakaibang katahimikan. Hindi na kaguluhan tulad ng mga nakaraang araw, isang kapanatagan ng isang bagay na ginawa ng tama. At sa unang pagkakataon, hindi na ako nadala ng kwento ng ibang tao na buhay na ako para sa aking sariling kwento. Pagbukas ni Lovely pintuan, isang tingin lang ang binigay niya sa akin pagkatapos ay nagtanong ng mahinahon, "Tapos na?" Tumango ako. Tapos na. Hindi na siya nagtanong pa, hinila niya ako papasok. Naghanda ng maligamgam na inumin at naupo sa tapat ko, puno pa rin ng pag-alala ngunit hindi na naguguluhan tulad ng dati. Sapagkat nakita rin niya iba na ang Marites ngayon. Hindi na ang babaeng pinipigilan, isang babaeng malinaw na ang direksyon. "Paano reaksyon na nga doon?" tanong niya. "Ibinigay ko ang resulta na DNA testing," sabi ko. Malawak na ngumiti si Lovely, tapos tinahimik sila. Nagbuntong hininga si Lovely, maganda. Ngunit agad niyang binaba ang tinig. Ngunit natatakot ako na hindi pa sila titigil. Tumingin ako sa kanya at nagsalita. Hindi ko na kailangan pang sila ay huminto. Natigilan si Lovely. "Ibig mong sabihin, hindi na ako nagtatanggol. Ito na ang kanilang turn na harapin ang mga kahihinatnan." Nagbago ang panahon sa silid, hindi ang pag-aalala kundi isang bagay na bubuo, isang katapusan o isang simula. 2 araw pagkatapos, ang mga bagay ay nagsimulang mabago ng malinaw. Tinawagan ako ni Ati Peña noong umaga.
Natanggap na ngang kabilang panik ang opisyal na abiso, aniya, at may tugon na sila. Pinindot ko ng bahagya ang telepono. Ano ang tugon? Tinanggihan nila ang lahat ng pananagutan, aniya at sandali siyang tumigil, ngunit may kontradiksyon sa kanilang pahayag. Naghintay ako. Handa ka, aniya. Makakaroon tayo ang unang hearing sa susunod na linggo. Tumango ako, kahit hindi niya nakita. Opo. Ibinaba ko ang tawag, umupo ng payak. Inilagay ang aking kamay sa aking tiyan, naramdaman ang pamilyar na tibok. Sa pagkakataong ito, hindi na ito nanginginig. Hapon ding iyon, bumalik ako sa opisina hindi dahil sa trabaho kundi dahil ayoko nang magtatago. Pagpasok ko, mayroon pa rin kakaibang atmosfera ngunit hindi na gayang dati. Ang matitig ay nandun pa rin ngunit hindi na masyadong pahiwatig, may halong pagtataka at pag-ingat na parang nagsimula nang magbago ang kaalaman ng mga tao. Naroon na si Lovely, isang tahimik na tango bilang pagbabati. Tuwirang pumunta ako sa aking mesa, umupo, binuksan ang computer, nagpasimula sa trabaho, walang paliwanag, walang pagdepensa, sapagkat alam ko na ang mga kailangan sabihin na sabi ko na, ang natitira, sisagutin ng panahon. Malapit na magtanghali, tinanawag akong manager. Pagpasok ko sa opisina niya, iba ang pakiramdam kumpara sa noong una. Tumingin siya sa akin ng sandali at nagsalita. Sinubaybayang namin ang nangyayari, tumango ako. At nakatanggap din kami ng ilang bagong impormasyon, dagdag niya. Kasama na doon ang katunayan na ikaw ang biktima ng pangyayaring ito. Hindi na ako nagsalita, nakinig lang. Hindi mapaparusahan ng kumpanya si Marites, aniya. Ngunit kailangan mong ingatan ang iyong sarili sa panahon na ito. Naintindihan ko, sagot ko. Natapos ng mabilis ang pag-usap ngunit sapat para malaman ko na ang isang pabigat ay nailayo na. Gabing iyon, habang nasa bahay kami ni Lovely, nanginig ang aking telepono, si Dante. Matagal akong tumingin sa kanyang pangalan, pagkatapos ay sinagot. Marites. Mahinahon ang kanyang tinig sa kabilang dako, hindi na tulad ng dati. Nakikinig ako, sabi ko. Tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita, gusto kitang makita. Hindi ko kailangan iyon, sagot ko. Isang beses lang, aniya, may ilang gusto akong linawin. Hindi ako agad sumagot, nagtanong lang, ano ang gusto mong sabihin? Nagbuntong hininga siya. Hindi ko inakala na magiging ganito ang lahat. Hindi ko inakala na magagawa ng nanay ang ganon. Ngumiti ako ng kaunti. Hindi mo alam? Tahimik siya. O kaya ay hindi mo gustong malaman, dagdag ko. Walang sagot, ingay lang ng pahinga. Marites, aniya, pababanin ang tinig. Maaari na ba tayong guminto? Nararamdaman ko ang isang bagay na napakalinaw, hindi pagsisisi, kundi katapusan. Hindi, sabi ko ng mahinahon. Marit, may mga bagay na kapag nangyari na ay hindi na maaring balikan, sabi ko, at may mga tao na kapag nawala na ang tiwala hindi na maaring ibalik. Naghintay ako ng sandali. Pumili ka na nun. At ibinaba ko ang tawag. Hindi naghintay ngang sagot, hindi na kailangan, ngunit hindi ko alam na sa kabilang panik, hindi pa rin tapos ang lahat. Pagkatapos ng tawag ni Dante, 2 araw na walang mensahe, walang tawag, walang anumang senyales, at ang katahimikang iyon ay nagbigay sa akin ng malinaw na pakiramdam. Hindi niya binabitawan ang bagay, kundi pinagsisikapan niyang harapin ang isang bagong suliraning mas malaki sa kanya, kung saan ang kanyang desisyon ay hindi na sa kanya, ng buo kundi naapektuhan ng pamilya, ng ina niya, at ng magawa ng lahat. Sa panik ni Ati, naman mabilis at maayos ang masusunod na hakbang. Lahat ng dokumento ay naisumite sa kinaukulan ng mga ebidensya ng libel, privacy violation at pag-edit ng video ay lahat ay maayos na naihanda. At ang bilis ng tugon ng autoridad ay nagulat sa akin, marahil dahil sa bigat ng pangyayari o marahil dahil napaka-clear ng mga ebidensya. Ang unang hearing ay nakatakda sa simulang linggo at ng umaga ng araw na iyon, pumunta ako kasama si Ati. Panya na walang mabigat na damdamin. Parang nakatingin lang ako sa kwento ng ibang tao mula sa labas. Naroon din ang kabilang panig si Nanay Coring, Dante at Rommel.
Mga mukhang nakita ko noon sa mga masasayang okasyon ngunit ngayon, sa isang opisyal na silid kung saan ang bawat salita ay may legal na halaga, ang lahat ng kanilang mga mata ay nagpapakitang tensyon na hindi na may tago. Si Nanay Coring ay nagsumikap pa ring maging matibay ngunit ang kanyang mata ay bahagyang nagtatanong. Si Dante naman ay tahimik sa buong oras hindi tumingin sa akin, ang mga kamay ay magkasama, gaya nga isang taong binabaon sa isang sitwasyong hindi na niya kontrolado. Nagsimula ang hearing sa pag-verify ng mga detalye pagkatapos ay nagulat ang bawat panig. Nang dumating ang aking turn, hindi ako nagsalita ng marami, ibinigay ko lang ang nga inihanda ko. Bawat ebidensya, bawat mensahe, bawat larawan lahat ay iprinesiyenta ng malinaw, walang dagdag na emosyon. At ang kalmado kong paraan ay nakbago ngang temperatura sa loob ng silid. Nang muling pinatuktog ang video, ang pagkakaiba, ang original at ang pinaksamang bersyon ay napaka-clear na maging ang hindi eksperto ay makikilala ang manipulasyon. At sa oras na iyon, ang mga mata ng lahat sa silid ay nagsimulang lumingon sa pamilya ng aking asawa, hindi na neutral kundi may halong pagtanong. Si Romel ang unang tinanong. Nag-aatubili siya. Ang kanyang mga mata ay paikot-ikot. Nang itanong kung saan nanggaling ang video, tinanggihan niya sa una. Ngunit pagkatapos ng ilang tanong, habang kinokongkrong ang teknikal na datos, nagsimula siyang mawalan ng katatagan. Ang kanyang boses ay hindi na matatag. At sa huli, sa isang sandaling walang na siyang maringkawin, bumuhos sa kanyang bibig. Si Nanay ang nag-utos sa akin. Napatigiw ang buong silid. Hindi ko tumingin kay Nanay Coring, ngunit alam kong sa sandaling iyon, lahat ay nagbago. Agad na sumagot si Nanay Coring. Ano ang kakalat-kalat mong sinasabi? Sigaw niya. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi na may orinal na tapang, may halong pagkabalisa. Inibaba ni Romel ang kanyang ulo, wala nang sinabi. At si Dante sa unang pagkakataon ng hearing, tumingin siya sa akin, walang lamig ang kanyang mga mata, puno ng kawalang laman. Nagpatuloy ang hearing ngunit ang atmosphere ay ganap na nagbago, ang kabilang panig ay hindi na ang nagmamayari ng sitwasyon. Ang kanilang mga paliwanag ay naging pabago-bago at punong kontradiksyon hanggang sa malinaw na para sa lahat ang kalagayan. Nang matapos ang hearing, hindi na ako nagsalita pa, tumayo lang, inayos ang aking dokumento at lumabas, hindi lumingon. Sapagkat nasabi na ang lahat ng kailangang sabihin, napatunayan ang lahat ng kailangang patunayan at ang natitira ay ipagpapasya ng batas. Ngunit nang palabas na akong gusali, tinawag ako ni Dante. Marit, tumigil ako, hindi agad lumingon, nakatayo lang ng saglit pagkatapos ay humarap. Nakatayo siya ilang hakbang sa akin, pagod ang mukha, ang mata ay hindi na matatalas. Humingi ng tawad ako, aniya, 2 salita lang ngunit napakahuling dumating. Matagal akong tumingin sa kanya, pagkatapos ay nagtanong, dahil saan ka humingi ng tawad? Tahimik siya sandali, pagkatapos ay nagsalita, dahil hindi ako tumayo para sa iyo. Tumango ako, iyon ang isa. Nagtaka siya. Ngunit may isa pa, sabi ko, aktibo kang pumunta sa panay ng manahkamali. Natigilan siya, walang sinabi. Hindi ko na kailangan ng pasensya mo, sabi ko, hindi ito magbabago nganuman. Alam ko, aniya, pababanin ang boses, maari akong gumawang kahit ano. Tumingin ako sa kanya, pagkatapos ay umiling. May mga bagay na kapag nalakpasan na hindi sapat ang pahingi ng tawad para makabalik. Dagdag pa, may mga bagay na kapag nawala na hindi na mahahanap pa. Hindi na siya nagsalita, tumango lang at huminto. Hindi nakpilit, hindi naktanong, nakatayo lang at tumingan akong lumayo. Sa pagkakataong ito, iyon na talaga ang huli. Hindi na ako lumingon, hindi dahil sa kabaksikan kundi sapagkat alam ko na ang nasa harap ang dapat kong harapin. Sa mga susunod na linggo, ang buhay ko ay unti-unting nakbalik sa isang katulad ng normal, ang trabaho ay bumalik sa dati, ang mga sismis ay naging tahimik din. Sapagkat ang katotohanan kapag inilabas sa liwanag ay hindi na kailangang makipagtalo.
Natutunan ko ring mamuhay ng dahan-dahan hindi nakmamadali, hindi nakpapatunay ng kahit ano sa sinuman, buhay lang nang naayon sa pinaniniwalaan kong tama. Ang resulta ay dumating ng mas maaga kaysa sa aking inasahan. Tinawagan ako ni Ati. Panya isang umaga mas magaan ang kanyang tinik kaysa sa dati, ngunit may ilang bagay na mas tiya ito. Mayroon ng paunang resulta, aniya. Ang kabilang panig ay napatunayan na may gawa ang libel, pag-edit ang media, at paglabag sa privacy. Proseso pa lamang ito ngunit halos tiyak na may pananagutan sila. At ang aking anak, tanong ko, ang custody ay halos tiyak na imobatay sa kasalukuyang sitwasyon. Tumango ako kahit hindi niya nakita. Maraming salamat, sabi ko. Napakahusay mo, sabi niya. Ibinaba ko ang tawag. Nakaupo ng tahimik. Hindi ako umiyak, hindi ngumiti, isang katahimikan lamang ang naramdaman ko. Hindi dahil sa kawalan ng damdamin, kundi dahil isang kabanata ay papatapos na. Hapon ding iyon, nagpasya akong bumalik sa bahay ng aking mga magulang. Walang abiso, husto ko lang bumalik. Nang nakatayo na ako sa harap ng pintuan, ang aking kamay ay nasa aking tiyan, tumingin sa pamilyar na tahanan kung saan lumaki ako, kung saan laging pakiramdam ko ay may babalikan. Napagtanto ko ang isang simple ngunit mahirap tanggapin na katotohanan. May mga bagay na kahit gaano kalayo ka pumunta, hindi nagbabago at iyan mismo ang dahilan kung bakit nagtatuloy ang tao. Binuksan ng aking ina ang pintuan, napatigilan siya nang makita ako mula sa pagkamangha hanggang sa pag-aalala. Marit, tawag niya. Pumasok ako nang walang sinabi. Niyakap ko siya ng mahigpit at matagal. May nangyari ba? Tanong niya. Umuuga ang tinig. Umiling ako. Okay ako, sabi ko. Ngunit ang salitang iyon mismo ang lalong nakpalala ng kanyang pag-alala. Lumabas ang aking ama mula sa loob ng bahay, tumingin sa akin ng sandali at nagsalita ng dahan-dahan. Mabuti na ang umuwi. Huwag nang magtanong pa. Kinalaunan, nakasama kaming kumain simpleng hapunan, walang espesyal, ngunit nararamdaman ko ang init na hindi ko naramdaman sa anumang pagkain sa nakaraang mahabang panahon. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang kasiyahan hindi palagi ay naliliktang sa malalaking bagay, minsan ay nasa pagkaupo lamang sa tabing nga taong talagang nagmamalasakit sa iyo, walang kalkulasyon, walang kondisyon. Pagkatapos ngang hapunan, ikinuwento ko ang lahat. Walang tinanggal, walang dinagdag. Ang aking ina ay tahimik na naluha. Ang aking ama ay walang salita ngunit malalim ang kanyang nga mata. Nang matapos ko, walang agad na nagsalita. Sandali pang lumipas bago nagsalita ang aking ama, tama ang ginawa mo. 3 salita lamang ngunit sapat para gumalaan ang aking loob ng napakalaki. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Nandito kami. Aniya, tumango ako. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako nakatiis. Naluhang ngunit hindi ito luhang sakit. Ito ay luhang pagbabalik. Nang gabing iyon ay natulog akong malalim, isang ganap na tulog, walang bangungot, walang pagkagulat, at nang magising ako, alam ko na talagang nalagpasan ko na ang isang kabanata, ngunit alam ko rin na isa pa ang naiwan, isang huling hakbang para may sara ang lahat. Sa mga araw pagkatapos ng aking pagbabalik sa bahay ng aking mga magulang, ang aking buhay ay unti-unting nakaroon ng bagong ritmo, hindi isang ganap na kapayapaan dahil ang manalalabi ng nakaraan ay nandun pa rin, ngunit isang sapat na katatagan para maaari akong huminga, makatulog at kumain ng walang pagkabalisa sa kung ano ang mangyayari bukas. At para sa unang pagkakataon, hindi na ako nakaramdam ng nag-isang laban. Nagpatuloy ang oras ng dahan-dahan ngunit hindi na mabigat. Araw-araw ay nakatuon ako sa trabaho, sa mga regular na check-up, sa pag-alaga sa aking sarili at sa paghahanda para sa isang bagong papel bilang ina. Isang papel na dati ko ay inakala ay kasama ng isang kumpletong pamilya, ngunit ngayon ay magsisimula sa ibang paraan. Wala pang kasama, walang asawa, walang pamilya, ng asawa ako at ang bata ko lang, ngunit hindi na ito nakakatakot sa akin. Sapagkat naunawaan ko na ang isang pamilya ay hindi kailangang kumpleto sa anyo, mahalaga ay kumpleto ang pagmamahal.
Ang pangalawang hearing ay dumating pagkatapos at sa pagkakataong ito, halos lahat ay nasa katapusan na. Ang ebidensya ay malinaw na, ang masalita ng bawat panig ay hindi na makapagbabago ng resulta. At nang dumating ang konklusyon ng kinatawan ng autoridad, nakaupo akong nakinig sa bawat salita, walang pagkabahala, walang paggabali sa isang pakiramdam lamang na gaya ng panonood sa huling eksena ng isang pelikulang nabuhay kasalubang napakatagal. Ang pamilya ng aking asawa ay napatunayang may gawang ang pamamahagi ng maling impormasyon, paglabag sa privacy, pag-edit at pagpapalaganap ng content na seryosong nakaapekto sa aking karangalan at trabaho. Sa mga ebidensyang napatunayan, sila ay mananagot hindi lamang sa pag-alis ng lahat ng content at pampublikong pahingi ng tawad kundi pati na rin sa pagbabayad ng danyos. Isang halagang sapat para mapahiya sila sa tunay na kahihinatnan ng kanilang manggagawa. Nang marinig ko ang bahaging iyon, hindi na ako lumingon sa kanila hindi dahil hindi ko gusto kundi sapagkat ang anumang tingin sa sandaling iyon ay wala na ring kahulugan. Naisagawa na ang lahat. Walang puwang na para sa emosyon resulta na lamang ang pagpili ang natitira. Para sa aking paniknaman, ang karapatang mag-alaga sa anak ay kinumpirma na pag-ari ko walang kontrahan, walang komplikadong kondisyon, isang malinaw na probisyon lamang tungkol sa karapatang bisitahin ni Dante. Nang marinig ko iyon, bahagyang nakbuntong hininga ako, hindi dah sa ganap na nakalaya, kundi dah sa naingatan ko ang pinakamahalagang bagay. Pagkatapos ang hearing, lumabas ako sa labas ang gusali. Mainit ang sikat ang araw hindi masyadong malakas ngunit sapat para magbigay ng init. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na talagang natapos na ang lahat. Hindi sa isang sandali kundi unti-unti, may sakit, may pagkawala, ngunit may kalayaan din. Tumayo si Dante sa malayo. Hindi siya agad lumapit, nakatayo lang siya at tumingin sa akin ng matagal, pagkatapos ay dahan-dahang nilapitan. Marit, tinawag niya ako. Ang kanyang tinig ay walang dating katigasan, walang lamig punong pagod. Tumingin ako sa kanya, walang pag-iwas. Walang mapagtatanggol, aniya. Gusto ko lang sabihin na kamali ako, hindi ako akat sumakot. Naktanong lang, narealise mo noon kailan? Inibaba niya ang kanyang ulo ng sandali, napakahuli na, aniya, tumango ako. Oh, huli na. Itinaas niya ang kanyang tingin, ang mga mata ay may isang bagay na parang gustong humawak sa nakaraan. Maari ko bang gawin ang kahit ano? Tanong niya. Tumingin ako sa kanya at dahan-dahang umiling. May mga bagay na kapag nalagpasan na, hindi sapat ang pag-amin ng pagkakamali para makabalik, sabi ko. At may mga bagay na kapag nawala na, hindi na mahahanap. Tihintay ko ng sandali, pagkatapos ay nagsalita, pumili ka na nun. At lumakad na ako walang paghinto, walang paglingon. Sa aking likuran, hindi ko alam kung gaano katagal siyang nanatiling ngunit alam ko na mula sa sandaling iyon, talagang wala na kaming kaugnayan. Sa loob ng taksi pauwi, nakaupo ako habang tinitingnan ang labas, ang matao na patuloy na gumagalaw, ang buhay na patuloy na umuusad na parabang walang nangyari. At sa sandaling iyon, napagtanto ko ang isang simpleng ngunit mahirap tanggapin na katotohanan. Ang mundong ito ay hindi titigil dahil sa sakit ng isang tao. At dahil doon, ang tao lamang ang maaring tumayo para sa kanyang sarili, hindi dah sa malakas, kundi dah sa wala ng ibang pagpipilian. Mga buwan pagkatapos, ang aking buhay ay nagkaroon ng katatagan. Ang trabaho ay bumalik sa dati. Ang mga usap-usapan ay unti-unting nawala. Natutunan akong mamuhay ng dahan-dahan, hindi nagmamadali, hindi nagpapatunay ng kahit ano sa sinuman. Buhay lang nang naayon sa pinaniniwalaan kong tama. Nang isinilang ang aking anak, mahinahon ang ulan sa labas, hindi malakas, ngunit sapat para malamig ang hangin. Kasama ko ang aking mamagulang. Kasama rin si Lovely, hindi maingay, hindi nakdiriwang ng sobra, ngunit mainit. Nang marinig ko ang unang iyak ng aking anak, ipinukit ko ang aking mamata at dumaan ang mga luha, hindi dah sa sakit. Isang damdamin na mahirap ilarawan, pagaan, kasiyahan, at isang ganap na simula. Tumingin ako sa aking anak, isang maliit na buhay ngunit ang lahat para sa akin. Nandito ang nanay,
bulong ko, at alam ko na pinili ko ang tama. Hindi dahsa madali ang landas na ito kundi dahsa iyon ang tamang daan. Ang buhay ay hindi palaging patas, hindi palaging ginagantimpalaan ang mabuting tao ng mabuti. Ngunit ang hindi tama ay hindi kung ano ang ginawang iba sa atin kundi kung sino tayo ang pipiliin na maging pagkatapos ng lahat. Pinili ko na hindi maging mapait. Pinili ko na hindi magdala ng put. Pinili ko ang sapat na lakas para magpatuloy, sapat na katinuan para bitawan, at sapat na pagmamahal para magsimulang muli. Sapagkat may mga pagkawala na hindi para sa katapusan kundi para sa isang bagong simula ng ibang buhay. Kung titingnan ang buong kwentong ito, ang pinaka-nakakaabalang bagay ay hindi ang usapan ng pera, ni ang sigalot ng biyenan at manugang kundi ang paraan ng pakikitungo ng matao sa isa't isa kapag humaharap sa interes at pagsubok. Minsan, isang maling pagpili lamang ay sapat na para sirain ang isang pamilya, para sirain ang isang tiwala na maaring tatagal ng buong buhay para may tayo. Si Marites ay hindi perpekto ngunit may ginawa siyang isang bagay na hindi kayang gawin ng lahat, tumigil sa tamang oras. Tumigil nang siya ay pinahirapan. Tumigil nang siya ay nilapastangan at pinakamahalaga, tumigil bago pa man niya mawala ang kanyang sarili. Marami ang nagsasabing kailangan ng pamilya ang pagtitiis ngunit ang pagtitiis ay hindi katumbas ng pagpayag sa lahat. Ang pagtitiis ay para sa pagpapanatili ng kapayapaan kung kayang paigtingin pa. Ngunit kapag ang kagandahang loob ay pinaghihirapan na, kapag ang pagmamahal ay ginagawang pampalit ang katahimikan sa oras na iyon ay hindi na sakripisyo, pinsala na sa sarili. Ang kwentong ito rin ay isang malinaw na paalala para sa mga anak na lalaki sa isang pamilya. Ang pagiging matapat sa magulang ay kagalang-galang ngunit ang pagmamahal sa magulang ay hindi kahulugang bulag na sumunod. Ang isang lalaking hindi marunong makilala ang tama sa mali, na hindi sapat ang lakas para tumayo sa katuwiran, siya mismo ang nagtutulak ng kanyang pamilya sa isang daan na walang labasan. Si Dante ay hindi masama mula sa simula ngunit ang kanyang kawalang tindig at kakulangan ng sariling paniniwala ay nagpahintulot sa lahat na gumuho hanggang sa hindi na mapagayos pa. Para sa mga magulang lalo na sa papel ng biyenan mayroong isang bagay na dapat pagnilayan ng mabuti. Ang manugang ay hindi isang tao na darating para batahin ang lahat ng pananagutan ng pamilya, ni hindi siya isang ari-arian na maaring hilingin, pilitin o isakrispisyong walang kondisyon. Ang pagmamahal, kung gusto itong tatagal, ay kailangang manggaling sa respeto hindi sa pag-aatas. Ipinapakita rin ng kwentong ito ang isang katotohanang madalas na tinatakasan ng mga tao. Kapag tinahak na ang interes ng isa, mabilis na nagbabago ang tao. Ngunit sa mga ganitong sandali, ang tunay na pagkatao ay lalabas at malalaman rin natin kung sino talaga ang tapat sa atin at sino ang nandun lamang kapag maayos ang lahat. Ang pinakamahalagang natuklas ni Marites pagkatapos ng lahat hindi ang tagumpay sa batas ni ang pagpapanatili ng ari-arian, kundi ang pagpapanatili ng kanyang dignidad at katinuan. Ang isang babae ay maaring mawalan ng maraming bagay ngunit kung naingatan niya ang kanyang integridad at pagkatao, maaari pa siyang magsimulang muli. Ang buhay ay puno ng kwentong katulad nito ngunit hindi lahat ay may lakas para ibahagi at hindi lahat ay may tapang para harapin. Kung ikaw ay nasa katulad na sitwasyon, tandaan, hindi ka obligadong magtiis ng kamalian para lamang mapanatili ang isang pamilyang nagdudulot sa iyong sakit. Ang tunay na pamilya ay hindi ang nagdadulot ng sugat kundi ang nagbibigay sa iyong kalayaang maging ikaw. At para sa mga nanonood lamang mula sa labas, huwag magmadaling humusga. Ang bawat kwento ay may mga sulok na hindi nakikita ng sinuman kundi ng may-ari nito. Ang magagawa natin minsan ay ang makinig at panatilihing patas ang ating tingin.